So ito po talaga guys, nakakaawa po talaga yung mga tipong ano, Grita nga, may sa banda. So dito nga po sabi nila, pagka alas 6 na daw po ng hapon, may nagpapakitang isa na namang di umano na nakakakilabot ang ating babaybayin sa lugar na ito na kung saan ito'y abandonado na talaga at sobrang tagal na talaga. Walang pumupunta dito dahil nga sabi ng mga pumupunta dito at nagbabantay dito dati, maraming nagpaparamdam at maraming nagpapakita. Bandang alas 6 pa lang, hindi nila maipaliwanag kung ano talaga ang nararamdaman at nakikita nila. Hindi lamang sa kwento nila, pati sa mga nakikita ng mga nagbibideo at nagbablog sa lugar na ito. Ano pang hinihintay natin? Babaybayin na natin at iikutin na natin kung ano nga talaga ang nilalaman ng lugar na ito, ang misteryo at nakakatakot sa lugar na ito. Tara at tunghayan natin ang ating makikita at ang ating matutunghayan sa mga paligid ng sementeryong ito. Dito pa lamang sa unang intro na ito, at makikita nyo na talaga na ito, makikita nyo talaga dito at masukal. Katulad nito, tabi-tabi po. Dadaan lang po kami sa inyong mityo dahil nga po hindi po talaga dito. Ayan, makikita nyo sa paligid na yan, yan. Hindi nyo talaga madadaanan dahil nga sobrang napakasukal. At dito sa liblib at masikip na daanan na ito. Yan, tabi-tabi po sa nuno sa punso. Kung titingnan nyo po sa paligid na ito, sa mga mityo na ito, halos abandonado na po talaga siya. Yung mga nakalibing na ito, halos sobrang napakalumot niya. Ayan, tinubuan na nga po ng mga lumot na to at tinubuan ng mga masusukal na mga bahaging at na mga damo. Katulad nito sa gawing ito. Ayan, sa gawing ito, butas-butas na po talaga ang mga mityo ng mga sementeryo na ito. At ang iba, yan sa ilalim kung titingnan ko, yan dito banda, may mga tira-tira pa po ng mga, ayan, mga tipyas-tipyas po ng mga gusali ng mga kabaong, mga nilagay dun sa mityo na yan. Yan. At dito, napakasukal, dito pa lamang po, sa lugar na ito, ayan, grabe, sobrang halos hindi na talaga makita sa mga puntod na ito. Halos yung iba, hindi mo na talaga malaman kung pupunta ka po talaga sa lugar na ito. Yan, hindi na makita yung mga nakalagay dito ng mga pangalan ng mga patay sa puntod na ito dahil nga sa sobrang sukal at sobrang napakatagal. Kung titingnan nyo dito sa gawing ayan nga po yan. Sobrang napakadami ng baging at tinubuan na nga ng mga mararaming mga puno sa sobrang tagal. Saglit lang. Yan, sa gawing ito pa lamang po mga guys. Sinasabi nga po nila, ayan, ito po ang nagpapatunay din yung puntod ng mga ito. Tinubuan na nga ng napakarami. Yan. Ito nga po, tignan nyo nga po banda dito. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano katagal yung, saglit lang. Wait lang po. Yan, saglit lang po, tabi-tabi po sa may-ari po ng patay. Kung titignan po natin guys. Ayan. Ayan, titignan po natin. May bungo pa po talaga yan. Ayan. Napakatagal na po talaga at hindi na po talaga pinuntahan po ng may-ari po o pamilya ng ano na to. Patay na to. Kaya pasintabi lang po sa may-ari po. Saglit lang po, may narinig po ako banda. Saglit lang. Ito po. Ayan, saglit lang po mga guys. Pasintabi lang po sa may-ari po ng puntod na ito. Kung titignan po natin yung bungo na ito guys. Ayan. Bungo po to ng tao guys, yan. Parang kamag-anak po sila. Ayan. So, titignan po natin. Pasintabi lang po Titignan po natin guys. Ito, halos inabando na po talaga siya. Ito po pala, ngayon lang ako nakahawak ng ng bungo ng tao.
So, ito po, bungo po talaga to ng tao. Yan po yung kanyang ulo. Grabe po talaga, hindi na po maipinta po. Grabe po. Siguro po, ito nabasag ang ulo at inoperahan dahil nga kung titingnan niyo dito, parang nilagari yung ulo. Grabe po yung pagkaano po dito, pag-opera dito sa bangkay na ito, guys. Magkasama nga po sila. Tabi-tabi po. Lita nga. May umano po kasi banda dun, guys. May kumaluskos banda dun sa dulo. Magkasama nga po sila magkamag-anak po ata sila. Kasi po dalawang bungo po ito. Ayan. Dalawang bungo. Tabi-tabi po. Pasintabi lang po sa may-ari po ng bangkay na ito. So, ito po talaga, guys. Nakakaawa po talaga yung mga tipong ano po. Diyos ko po. Saglit lang po. Tabi-tabi po sa may-ari po ng bungo na ito. So, ganito po pala talaga yung ano. Yan. Magkamag-anak po ata itong dalawang to. Ayan, so yan. Dalawang bungo po. Magkamag-anak po ata silang dalawa. Grabe po na nakakaawa po dahil po hindi na po sila pinupunta ng kanilang mga kamag-anak o yung pamilya nito na napakahirap sila simula pa yung mga bata, yung kanilang mga pamilya, kanilang mga angkan, pero ni minsan hindi po talaga na binalikan dito. Ganito po talaga yung nakakaawa sa mga puntod na to na hindi na binabalikan ng kanilang mga kamag-anak. So ganito po ata po talaga yung bungo natin, yung parehas po diakin dito. So ganito po talaga ata yung bangkay natin pag tayo ay may ibabalik ko na po ang inyong bungo po. Pasintabi lang po sa may-ari po. Babalik ko na po. Pasintabi lang po. Ayan po, kung makikita po talaga natin, kukunin po natin yung ibang parte po. Pasintabi po, tabi-tabi po. Ayan po talaga, guys. Nakakaawa po talaga, guys, yung puntod na ito. Nakakaawa po talaga yung mga hindi na po talaga pinupuntahan ng mga kamag-anak. Katulad nito yung pinakita ko na yun, nakalantad na lang ang kanilang mga bangkay, ang kanilang mga labi. So hindi na po talaga inaasikaso. Siguro nga po yung iba kaya hindi na inaasikaso dahil nga po malalayo ang kanilang mga lugar kung saan sila naninirahan. So sa gawing ito nga po mga guys, kung makikita nyo nga po, saglit lang. Yan po. Sa bandang gawi po talaga na ito, talagang basag-basag na po talaga ang mga puntod ng mga labi na nandito. So sa sobrang tagal na po talaga nitong lugar na to, titingnan nyo talaga sa paligid na ito, yan. Titingnan nyo sa paligid na ito, sobrang napakarami na sa paligid niya ng mga, yan, sa mga paligid niya ng mga, ano na nakatayo na ng mga puno. Yan, dito sa tapat na to, sa gawing to, tsaka sa gawin na dito. So dito nga po, hahanapin po natin kung saan po sinasabi nila na meron daw po dito na nagpapakita at nagdadasal sa gawi dito. Saglit lang. Tabi-tabi po. Grabe po talaga, nakakaawa po talaga ang mga may-ari ng puntod na ito. Tabi-tabi po sa nunos, sa punso at sa mga may-ari po ng mga puntod na ito. So, grabe po talaga. Napakarami nga po mga guys. Napakarami. Yan katulad ng mga lapida na yan dito. Ano na lang, hindi na malaman kung kapag pumunta na yung mga may-ari ng puntod, hindi na malaman kung kanino po ito may-ari dahil nga, yan, inabando na po talaga siya. Katulad nito talaga, halos butas-butas na ang mga mityo. At ito, halos mga nakabaon na dahil sa mga masusukal po na mga ano na to, masusukal na mga damo. Halos nakabaon na. Kung mapapansin ninyo, talagang halos ilang dekada na po talaga ang lugar na ito. Sa kadahilanan, ito po ang ebidensya. Halos nilamon na ng puntod na ito o ng balete na ito, ang puntod na ito. Dahil halos sinakop niya na nga ang puntod dito. Yan, sinasabi nila. 6:00 pa lamang po, dito na po merong nagpapakita ng mga white lady at mga masasamang elemento.
Parang may tao sa likuran ko banda dahil sobrang ang hangin. Yan, ang bigat po talaga ng pressure po talaga dito. Yan, halos mararamdaman ko po talaga. Halos mararamdaman ko ang mga kaluluwa at ligaw ng mga elemento po na nandito banda. Ipapakita ko po sa inyo dito sa gawing ito. Ang mityo po talaga na ito, butas-butas. Butas-butas po banda dito ang mga mityo. Yan. Ito nga po sa sobrang tagal na po talaga na inabando na to. Yung balete na to, halos nilamon na ang mga lapida at ang mga puntod na yan. Yan. Halos nilamon na po nga talaga. Sobrang matatagal na po to, ilang years o ilang dekada nabubuhay ang mga balete. Ayan ang bakas po kung gaano katagal at kung gaano rin katagal inabando ang lugar na ito. Yan. So, dito pa lamang po tayo sa umpisa na to at sa gawing ito. Halos. Yan. Makikita na po talaga. Yan. Banda po talaga doon. Halos butas-butas na po ang mga mityo sa gawing iyon. Yan. Kung meron man po ditong mga masamang mga elemento na manghihingi ng tulong, so yung mga iniwan na po at hindi na po binabalikan ng mga mahal nila sa buhay, magsabi lang po kayo o magpakita po kayo dito sa camera na ito. So naiintindihan ko po kayo na hindi na po kayo binabalikan ng inyong mahal sa buhay. So, baka nga po sila ay malalayong lugar o may pinagkakabisihan lang. Pero dapat pa rin po talaga natin balikan ng mga mahal natin sa buhay. Kahit paminsan-minsan. Kasi nakakaawa po talaga mga puntod na ito. Yan. Pero ito po talaga. Dito rin sa gawing ito is basag-basag na po yung lapida na nandyan. So, ayan. Ayan. Nandito banda. Ang lawak nga rin po banda dito, guys. So, malawak po talaga banda dito. Kung akalain po natin ay maano lang. So, pero napakalawak po pala talaga niya. Yan. Napakaraming mga nakalibing pala nga po dito. Yan. Saglit lang po para may kumakaliskos. Ayun nga po, hindi nyo aakalain na kapag pumasok kayo sa loob ng sementeryo na ito, napakalawak at makikita talaga ang bakas kung gaano katagal ang inabandong sementeryo na ito. Doon pa lamang po sa unang bungad. Hindi ko na po sa inyo ipapakita, kayo na lang po ang tumingin kung ano pong makikita nyo sa lugar at sa background na aking pinuntahan. Pero ayan, makikita nyo na nga po talaga ang bakas kung gaano po siya katagal at kung gaano po inabando ang lugar ng sementeryo na ito. Dahil ang mga ebidensya niya, ang mga bakas ng mga lumot, ang mga bakas ng mga malalaking naglalaki mga puno at mga baging, pati ang mga butas ng mga mityo. So banda nga po dito sa gawing ito nga rin po. Yan. So, eto nga po yung bandang inabandong mityo na to. So, wala na po kanilang mga labi. Umaga pa lang po tayo dito na magbablog. So, abangan ninyo ang aking pagbablog sa gabi. So, titignan nga po natin kung sa mga sinasabi po ng mga pumupunta dito, kung anong nakikita nila at kung ano ang nararamdaman nila sa lugar na ito, na abandonadong sementeryo na ito. Kung totoo po ba o hindi po totoo o katang isip lamang ang mga nararamdaman at nakikita nila sa lugar na ito.